Sa buhay natin, ang sarap mangarap, ang sarap umibig, lalo na kung nariyan lang sa tabi mo ang taong minamahal mo at namamangha ka sa lahat ng katangian niya. At siya lang sa habang panahon ang tanging nais mong makasama. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sakto, habang wala pang mga tao sa bahay, may susubukan talaga ako. Kaya naman, eto, nilapitan ko si Axel. Higang-higa siya sa kama at tila ba walang kalaban-laban sa mga pwedeng mangyari. Pero natatakot ako, tapos may halong kaba. Kasi naman, baka magising si Axel. Pero gagawin ko na lang siguro. Bahala na. Kaya eto, iniwan ko na muna si Axel. Nag-check ako ng pinto. Sinigurado kong nakalak. At eto na. Nilapitan ko na ulit si Axel. Ang sarap ng tulog. Kaya naman, nagtungo na ako sa cabinet ko. Tapos, hinanap ko yung isang bagay na itinago kong mabuti. Inilagay ko kasi yon sa isang puting damit. Inipit ko dun. Tapos, inilagay ko sa pinakagitna sa patas ng mga damit ko sa cabinet. At eto, nakita ko na. Gagi, inakabahan ako. May nagbigay kasi nito sa akin nung graduation ko. Kaya eto, itinago ko talagang mabuti. At bago ko subukan ang bagay na to, humarap muna ako sa salamin. Tapos, huminga ako ng malalim at eto, binuksan ko na yung lip balm na hiniregalo sa akin. Kulay dilaw siya. Sabi nung nagbigay, para daw di-dry yung labi ko. Kaya, ipinahid ko na. At aba, parang naglalangis yung labi ko. Ayos pala to ah. Parang laging basa yung labi ko. Kaya naman ito, itinago ko na ulit. Pero doon ko na inilagay sa loob ng napakaliit kong bag. Dadalhin ko na siya sa dormitoryo. Baka kasi mamaya makita ni Papa. Naku, baka kung anong isipin nun. Kaya ito, humarap na ulit ako sa salamin. Ayos naman, ganun pa din. Masarap gamitin. Tapos ito, nahiga na lang ako sa kama. Parang inaantok kasi ako. Nakakainggit kasi si Axel. Tulog na tulog kaya ito. Matutulog na lang din ako. Sa paglipas ng mga sandali, nakatulog din naman ako. Nagising na lang ako sa ingay mula sa labas. Dumating na sila. Kaya naman, bumangon na ako at eto, ginising ko na si Axel. Axel, bangon na. Andyan na sila. Kurt, inaantok pa ako. Pwede bang kahit 5 minuto pa? Axel, imulat mo na yung mga mata mo kasi tatawagin na tayo ni Papa mamaya. Ayaw na ng mga bagal.
At eto, binuksan na ni Axel ang kanyang mga mata. Tapos, natulala na lang siya bigla sa akin at di nakapagsalita. Axel, uy, okay ka lang? Oo Kurt, okay lang ako pero teka. Parang may nagbago sa'yo. Ala, Axel, ano ka ba? Umidlip lang, may nagbago agad. Naisip ko tuloy, baka napansin ni Axel na maganda yung labi ko. Ang lambot sa pakiramdam eh. At eto na, tinawag na kami ni Papa, kakain na daw. Kaya naman, di na ako nagsayang ng oras. Hinila ko na si Axel para mabilis siyang makatayo. Tapos, diretso labas na kami. At ayun, kami na lang ang hinihintay. Kaso bakit ganun? Parang may mali. Kasi naman, lahat sila parang natulala nung makita ako. Ganun ba kaganda yung lip balm na sinubukan ko? Hanggang sa pag-upo ko nga, nakatitig lang sila sa akin. Ewan ko ba? Anak, magdasal ka na. Wika ng papa ko na medyo kakaiba ngayon. Kaya eto, nagdasal na ako para sa pamilya at para sa pagkain namin ngayong gabi. At matapos makapagdasal, nagsimula na kaming kumain. Subalit, bago pa ang unang pagsubo ko sa pagkain ko, nagsalita bigla si Papa ng ganito. Anak, Kurt, bakit ganyan ang labi mo? Putok na putok sa pagkapula ah. Nag-lipstick ka ba? Tanong ni Papa ko. Kaya naman bago pa ako sumubo, nagtungo muna ako sa harapan ng salamin. Pagtingin ko, ala, bakit ganito? Sobrang pula. Para ako naka-lipstick. Kaya naman binura ko kaagad. Kaya lang ayaw mabura. Nakakainis. Anong gagawin ko? Anak, mamaya na yan. Kumain ka na. Kaya ito, bumalik na ako sa upuan ko. Nakakahiya. Bakit ganito yung labi ko? Pahamak talaga yung lip balm na yun. Nakakainis. Nahihiya tuloy ako. Kaya ito, kumakain ako na nakatungo. Anak, Kurt, okay ka lang ba? Umayos ka ng upo. Di ka mabubusog kapag nakaganyan ka. Kaya eto, inayos ko na lang ang sarili ko. Bato ba si Axel? Tinatawanan ako. Nakakainis. Bakit di niya sinabi ka agad? Pati si ate, tinatawanan din ako. Ay naku, nakakainis talaga. Susunugin ko na talaga yung lip balm na yun. Pahamak siya sa buhay ko. Anak, okay lang yan. Kasama yan sa paglaki. Ako nga dati nagpopolbo pa. Wika ng papa ko. Kaya ito, kahit paano gumaan yung pakiramdam ko. Ay oo anak, yung papa mo noon, laging nakapolbo. Kaya nga nagustuhan ko yan kasi laging mukhang mabango. Wika naman ng mama ko. Tapos, eto na. Nagsimula na magkwentuhan sila papa at mama. Sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman ang love story nila. Si mama daw kasi ang nanligaw sa papa ko.
Kasi daw si Papa, napakaseryoso daw masyado sa buhay. Pero sabi nga ni Mama, kapag ginusto mo ang isang bagay, dapat samahan mo ng pagsisikap para makamit mo. Kaya ayun, pinikot ni Mama si Papa at ayun, nagkaputukan at nabuo si ate. Grabe yun. Di ko inasahan na ganun ang nangyari sa nakaraan nila Mama at Papa. At habang nakikinig ako, naiisip ko din ng ganung bagay na sana mangyari din sa akin. Para kasing ang sarap magmahal. Parang ang sarap makahanap ng one great love na di ka iiwan kahit anong pagsubok mo nang dumating. Nasaan na kaya ang one great love ko? Ilang kaya siya darating? Nasasabik tuloy ako. Kaso epal tong si Axel. Mula kasi sa ilalim ng lamesa. Inahawakan niya yung hita ko. Tapos kinukurot-kurot ng mahina. Nakikiliti tuloy ako. Ay naku, epal. Nakakainis.